Mga ka-OFW ko, ito pa ang mga ilang pang dahilan kung bakit ang nakakarami sa atin ay hindi talaga nakakapag-ipon. Yung pag-iipon na tinutukoy ko dito ay yung pag-iipon na inaabot ng taon-taon at hindi after few days, after a week, after few weeks, after a month, or after few months. Hindi tunay na pag-iipon yun, kundi ipon-ipunan lang. Kasi nga, nalulustay, nagagastos sa walang kapararakan. At ito ang panghuling na masasabi kong mga dahilan kung bakit ang karamihan ng mga OFW na katulad ko ay wala sa ulo ng tunay na pag-ipon. Alamin natin, sugalan, relasyon, at katamaran sa gabal sa tunay na pag-iipon. Noong una, sa lahat ng aking nilahad, ngayon nasabi ko na ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi nakakaipon ang mga ka-OFW ko na karamihan. Ngunit may iba pang sugat na bumabaon, mga bisyo at gawi sa tunay pag-iipon. Marami ang nalulustay sa sugalan. Pusoidos, Lucky 9, Tong-it, aminin, baraha ang kaulayawan. Marami akong alam na OFW na ganyan. Itutuloy natin. At sa panahon ngayon, mas masaklap pa. Online sabong, casino, scatter, pati sa sports betting sa boxing, football, cricket, at iba pa. Sobra na, anong merong utak ka? Tuloy natin. Nakikipusta, nalululong, at ang masama, napapabayaan ang trabahong kinulong. Minsan, napagsasabihan ka ng iyong boss. At minsan, napapansin ng iyong mga kasama. Ang kalidad ng iyong gawain ay bumabagsak na. Dahil sa sugalan, ipon ay naglalaho na. Isa pa sa mga kadahilan ng kawalan ng ipon ay ang pakikipagrelasyon. Hindi masama ang pagmamahal kung ang pagmamahal ay gastos na walang hanggang hanga. Kung minsan, pareho kayong single, ngunit demanding ang relasyon, mga material na bagay at gigil na gigil. Halos lahat ng sahod ibinibigay mo, mas inuna pa kaysa sariling pamilya o sarili mo. Napakasaklap naman ano. Mas masaklap pa kapag ka ang relasyon ay may sabit, may pamilya na, ngunit ikaw ay nahulog at ang lupit. Para sa akin, okay lang kapag ka ang asawa mo'y hiwalay na kayo. Tuloy natin. At sa bawat hiling at bawat luho, ikaw ay nagbibigay kahit kapalit ay sariling pagdurusa mo. Ngunit isa pang kadahilan, ang kawalan ng tunay na ipon. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na maghanap ng paraan para kumita o mag-aral ng bagong kaalaman, ay nauubos ang oras sa cellphone at social media. Scroll dito, scroll doon. Home scrolling. Mga panooring walang kwenta, walang kabuluhan, hindi nakakatulong sa kalusugan, pananalapi at kabuhayan. At ang bunga nito ay katamaran. Wala nang paraan para matuto pa. Wala nang paraan para kumita pa ng dagdag. At nakalimutan ang kasabihang, when your body moves, your brain grooves. Nako, ang tamad. ka-OFW ko, huwag mong sayangin, huwag mong hayaang masayang pawis at luha. Huwag mong hayaang ang sakripisyo ay mapunta sa wala. Ang tunay na ipon ay hindi ginagalaw, hindi nilulustay sa sugal, sa luho, o sa maling relasyon na gawgaw. Ang tunay na pag-iipon ay disiplina, pagpaplano, pag-iwas sa tukso na masama. Ito ay paglalaan para sa kinabukasan, para sa pamilya, para sa pangarap, at para sa sarilit kayamanan. O ka-OFW ko, hindi sapat ang sahod kung walang tamang disiplina. Hindi sapat ang kita kung puro luho ang inuuna. Ang tunay na pag-iipon ay hindi nakadepende sa laki ng sahod, kundi sa tamang paggamit ng bawat sentimong ibinubudbud. Kung kaya mong pigilin ang mga tukso at gawaing mali, kung kaya mong iwasan ang mga sablay na gawi, makakamtan mo ang kinabukasan na matagal mong minimithi, at ang pawis at luha mo
hindi na masasayang muli. At sa uli, ang OFW na marunong mag-ipon ay OFW na tunay na magtatagumpay na may magandang ugaling pundasyon. At ito ang iyong Manong San na nagsasabing salamat po sa inyong atensyon.